Kailangan mo lang mag-ingat and alert, pero hindi mo kailangan matakot because mapaparalyze kapag ka natakot ka, sobra. So kailangan tama lang yung handling mo din sa ganung sitwasyon. Karamihan naman ng mga na-interview namin ng mga news reporters like si Sir Mike, even si pumalik kay Sir Mike, si Emil? Oo. Emil. Mga religious. So parang part pa talaga ng pagiging isang journalist yung pagiging malapit kay Lord. Tanong ko lang kasi as observed ko. Ako kasi nung ako yung nagsisimula, sumisimba ako every Sunday. Nung galing Laguna, nung nag-Maynila na ako, I try to, as much as I can, parang go to Mass before I go to work every morning. I really try that. Tapos pag Wednesday, I try to go to Baclaran kung maluwag yung schedule ko. And then 2006, naging devotee ako sa Nazareno as a form of thanksgiving kasi grabe yung coverage namin sa Everest. Ang hirap talaga. So, pero hindi ko siya naintindihan. Ano ba yung buhay ni Cristo? Ano ba yung teaching? So, wala ko naintindihan dyan kahit isa. Until na-introduce ako sa Bible reading ni Miss Gina Espero. Tapos, doon na nagsimula yung journey ko na parang binabasa ko siya, I reflect on it, mabagal ako magbasa, hindi ko na memorize, ganun lang, nagre-reflect lang ako. Ito pala yung buhay ni Jesus Christ. Sabi ko, lahat ng values na kailangan sa buhay na andito lang, yung alam mo, parang nandyan lang siya. And when I pray naman, I don't really ask. It's more of a console. Hindi ako yung humihiling na bigyan mo kong pera, bigyan mo kong kayamanan, bigyan mo, hindi ganun. Yun, di ba yung, Lord, gusto mo ba akong magsalita? Gusto mo ba akong, anong gusto mo para sa akin? And then I'll follow you. Ganun lang ako. So, going back to the question kung lahat ba ng religious, I guess hindi, but for me it's a blessing na lead ako sa ganung path and to make that parang connection stronger with God without really being preachy, without really being like religious, pero just to maintain yung connection na tama yung gagawin mo sa buhay mo, di ba? Tama yung gagawin mo sa kapwa mo, ganun. Kasi iniisip ko kasi sir, parang salay na rin ang work nyo. Kaya parang religious kayo because of you. Siyempre yung mga possible, kayo ba nagkaroon na ba kayo ng threats before? Ano naman? Threats? Oo naman. Kasi siyempre, ang dami balita. Oo, meron talaga. Early 2000, ganun. Tapos, may ganun. Mga kidnapping stories. And paano nyo siya nalampasan? Paano nyo siya tinitake as a journalist? Well, kailangan kasi normal part siya life. ng work talaga. Normal life ka pa rin and kailangan mo lang mag-ingat and alert. Pero hindi mo kailangan matakot because mapaparalyze kapag ka natakot ka. Sobra. So kailangan tama lang yung handling mo din sa ganung sitwasyon. And with sa mga naging coverage within 20 years, tama ba? Share naman kayo sir, at least 3 na pinaka-memorable sa inyo. Everest, Yolanda, tsaka yung kay Pope. Yan. Although lahat yan memorable, like yung Chopper Crash, yung yung nung Undoy na may nirescue kaming buntis na nanganak ng pangalan Unday. So, pero top 3 po, Yolanda, tsaka Everest.
doon sa top 3 na yun, ano yung meron doon and yung lessons na pwede nyo inform? Yung Yolanda was mga realization siya na unless yung Pilipinas ay naayos yung food security program niya, nandiyan na yung climate change eh. First hand experience ko at ng mga taga-Tacloban, kahit may pera ka sa bulsa, wala kang makakain. Because as in, walang pagkain. So kung bubugbugin ng climate change yung country natin at hindi makaka-recover ng mabilis, magugutom yung tao. Ang resulta nun, chaos. Looting yung nangyari. Away sa kalsada para sa pagkain. Kasi ganun ka... Ang basic yun. Oo, di ba? Everest, yung mga impossible na gawin. Impossible yan kasi ang hirap ng coverage eh. Kayang gawin with a proper mindset, with a positive mindset, kaya siyang gawin. And yung kay Pope Francis, ganun pa rin. Kumbaga yung symbolism na nung malapit na ako sa kanya, daming humihila sa jacket ko, talagang humihila ka pabalik, dito ka. Pero naabot ko yung gusto kong iabot sa kanya ng mga sulat. Positive thinking pa rin, no? So, yun yung mga nakita ko doon. And I think yung mga coverages na to talagang may blessing ni Lord eh. Hindi mo siya magagawa basta-basta kung wala siyang blessing talaga ng Panginoon. And ito na lang, Sir Jiggy, kasi syempre, as a veteran journalist, ang dami mga bago ngayon. Oo. Ano yung mga napapansin yung difference from your, syempre, era, generation, and today's, and ano yung parang best thing na nakikita mo with parang journalism now? Yung mga napapansin ko, well, ang daming creative ways of presenting yung information. Maaliw ka talaga na nagawa niya, ang galing, parang di ko naisip yun ah. So, ang dami mo rin matututunan sa kanila. Hindi na siya matter of yung parang feeling mo, mas marami kang experience kasi mas matanda ka sa kanila. Hindi, it's matter of namamangha ka din na ang galing generation ngayon na ang dami ko rin mapupulot at matututunan sa kanila. Sa Lunes na po, unang araw ko sa Frontline Pilipinas, 6:30 to 8 ng gabi, manood po kayo at marami po kaming mga storya na aabangan po ninyo sigurado. At makakasama po ako nila Julius at Cheryl dito at suportahan niyo po di lamang po ang Frontline Pilipinas kundi lahat po ng mga programa sa TV5. Salamat po.